Okay. So, Dark and Light Side of Life, April 25th, Thursday, episode 129. Pagpasensyahan nyo na po yung lalamunan ko. Nagagasgas ho dahil sa dami ho ng schedule natin. At maraming salamat sa lahat na nagtitiwala. Di ba? Sa lahat naman ang binigyan ko ng warning. Ay, makinig kayo. Huwag nyo isa walang bahala. Nagsasayang ng panahon. Dito natin malalaman, kukuha tayo dito ng 3 para sa pinanggalingan ng problema. Okay? Una, King of Cups. Pangalawa, Ace of Wands. And pangatlo, Temperance. Ay, ang problema, ito na, 'di ba? Kasi yung sinasabi natin dito na King of Cups, ito isang tao na master na ang buhay niya. Alam na niya, no, kung ano yung gagawin niyang authority. So, yung pangalawa kasi is the Ace of Wands. Ito yung mga potential na mga action, creation, no? At saka yung balance. Ito. So, ibig sabihin, yung problema mo is hindi ka nakinig sa tamang authority or sa tamang tao. Minsan kasi, lalong-lalo na kapag kabataan ngayon, mapusok, di ba? So, kapag sinabi ng magulang na ito muna gawin mo, mag-aral ka muna bago ka mag-asawa. Para sa susunod na mga stage ng buhay mo, nakahanda ka na harapin ang sarili mong buhay na independent na, hindi ka na dependent sa magulang mo. And then darating sa panahon na magiging balance. Ngayon yung ginawa ng iba, hindi nakinig sa magulang, di ba? Gumawa ng sariling desisyon, gumawa ng sariling aksyon, gumawa ng sarili niyang plano. Kaya nawala siya sa balanse. The balance is, posible na dahil sa pag-ibig, napabayaan mo pag-aaral mo, dahil sa pag-ibig, napabayaan mo negosyo mo, dahil sa pag-ibig, nagkasira kayong magkapamilya, magkaibigan, magkakapatid, etc. So, ang daming dahilan. Kaya yung iba, hindi na nila talaga naituwid, no? Dito tignan natin ngayon kung ano ba yung punto na dapat sanang mangyari sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Kung kailan nyo ito mapapanood, yan yung message ninyo, di ba? And please do support my YouTube channel, tsaka yung Facebook ko, okay? Dito. Possible solutions. Una, King of Wands. Pangalawa, Ten of Wands. And pangatlo, Diyos ko, Five of Wands. Okay. O, yan. Diba? Kasi, natuwa ako kung sinabi mong Five of Wands. Kasi ito yung ito yung parte na sana inuna mo yung tamang landas ng pagpaplano mo o ginawa mo yung tama para malutas ang lahat ng problema at suliranin mo sa buhay. Kasi dito sa Five of Wands, kahit anong laban, kahit anong trials, kahit anong conflict, pwede mong lagpasan at pwede mong ipanalo. Kasi kung hindi ka handa, no, at hindi ka sanay na mag-solve ng problema mo by yourself, then you will never be ready to face other challenges in the future. Diba? So, I hope you're able to get what I mean. On this side, kasi, the King of Cups is more on emotion. The Ace of Wands is more on potential actions, yung mga plano sa buhay for you to balance everything. But what happened was you made a wrong choice, you made a wrong decision, that out of this oozing emotion, you lose your balance and then you don't know what to do.
in the near future. So, the universe and God is giving you a go signal right now that all you have to do as the King of Wands, you have to create and you have to act rapidly. Solve your problems as soon as possible for you to be able to be ready in the near future with the future conflicts, future problems, and etc. Katulad ito, no? Doon sa mga naritual ko na ito yung pinanggalingan sa problema mo. No? And then sinabi dito, ipagawa mo yung ritual para maging handa ka, no? And then una, isolve mo lahat ng problema. And then kapag nahanda at nasolve na lahat ng problema, kahit anong gawin mo, basta na-ritual ka, kahit anong problema, ang darating, kakayanin mo. Pero may mga tao kasi na gumawa lang sila ng initial action, gumawa lang sila ng initial plan to solve lang sa specific problem. Kahit sabihin mo sa kanila na maliban sa problema mo sa love, may problema ka sa ibang tao kasi galit sila sa'yo, tampo sila sa'yo. Meron naman kasi mga tao na nakakarma ka, hindi dahil sa kung ano, kundi nakarma ka dahil sa ugali mo, pakikitungo mo. Lalong-lalo na makakarma ka kapag yung taong galit sa'yo or masama ng loob sa'yo, patay na. 'Di ba? So, baon hanggang kamatayan yung galit at tampo nila sa'yo. So, mahihirapan ka dun para ka kasing naghukay ng patay para kausapin siya at patawarin ka. 'Di ba? Ganun. Yung iba naman kasi, nagmana ng sumpa, nagmana ng barang, yung iba nagmana ng gayuma, nagmana ng kung ano-ano. So, kung nandun ka sa mga parting yon, ayusin mo, bilisan mo. Huwag kang magsayang ng panahon kasi ang isang ritual parang orasan. Hindi siya maghihintay sa'yo. Ikaw ang maghahabol nito. Dahil kapag lumagpas yung pagkakataon, mag-iiba na naman yan. Kung titignan nyo, no, merong mga panahon na mag-o-overlap yung mga buwan, araw at mga constellation dahil yon sa pagbabago sa bawat pag-ikot ng mundo. So ngayon, sa gusto mo man at sa ayaw, kailangan mong gumawa ng pinakamabilis at pinakamabisang plano sa buhay mo kung gusto mo itong maituwid sa tamang panahon. Kasi hindi mo po pwedeng sasabihin na sa susunod na ako gagawa ng action plan kapag handa na. So, wala kasing paghahanda na tama. Lahat kasi it's a risk. So, kailangan mong gawin yan as soon as possible kasi kapag lumagpas yan, hindi mo alam kung forever ka ng ganyan or madadagdagan pa yan sa bandang huli. Kasi, kung yung kamalasan mo ngayon, hindi mo pinigilan, pahaba ng pahaba ang kamalasan mo. Kung yung sumpa, yung barang, yung kulam, pinabayaan mo, palalim ng palalim ang epekto, posible na mawawala ka sa mundo, di ba? Kaya mag-isip ka kasi Huwebes ngayon. Pagpasok ng 11:59 mamayang gabi, Friday na naman. Ilang Biyernes ba, ilang Martes ba pinalagpas mo dahil sabi mo hindi ka pa handa, di ba? So, nung naggumawa ka ng pagkakamali, hindi ka rin handa, pero gumawa ka ng pagkakamali. Pero bakit sa paggawa ng solusyon at kabutihan, hindi mo magawa on the spot at ASAP? Kasi pinapanood ka. Lalo na doon sa naritual ko, sana, no, hindi pa huli ang lahat. Kasi, hindi po pwede ang palusot sa panata. Hindi pwede ang alibay. Dahil ang panata, lahat-lahat nakikita. Kahit saan mapunta.
So maraming salamat. Real talk po tayo right after this.